Si Tatsu ay ang dating Yasuka legendary boss na kilala bilang Immortal Dragon. Ngunit isang araw, nagpasya siyang umalis sa kanyang buhay gangster para maging isang house husband. Sa unang tingin, si Tatsu na may tattoo na dragon sa kanyang likod at ang nakakatakot na hitsura ay tila isang kilalang gangster na handang saktan ng isang tao. Gayunpaman, talagang gumigising siya ng maaga para maghanda ng mga cute na lunchbox na dadalhin ng kanyang asawa sa trabaho. Sa kasamaang palad, nakalimutan niyang may meeting siya sa kumpanya ngayon at nagmamadaling lumabas ng walang almusal. Si Tatsu ay sisimula na ang kanyang mga gawain nang mapansin niyang naiwan ng kanyang asawa ang kanyang lunchbox. Mabilis niyang iniimpake ang lunchbox at inilagay sa maleta, saka nagmamadaling lumabas sa kanyang bisikleta para ihatid ito sa kanyang asawa. Gayunpaman, dahil mabilis siyang nagdadrive, hinarang siya ng mga pulis na nagtatanong sa kanya. Habang sinasagot niya ang kanilang mga tanong sa kanyang nakakatakot na hitsura, napagtanto nila na siya ay mula sa isang yakuza gang. Sinasabi ng mga alingaw na siya ay nag-iisa na nilipol ang isang kaaway na gang sa isang gabi at pinansagan ng Immortal Dragon bago mawala ilang taon na ang nakakaraan. Natakot ang mga pulis, iniisip na si Tatsu ay maaaring kumuha ng sandata sa kanyang bulsa. Gayunpaman, iyon lamang ang nakaraan, at ngayon ay abala siya sa paghahatid ng pagkain sa kanyang asawa. Sa kanilang sorpresa, kumuha si Tatsu ng isang kupon sa halip, sinusubukang suhulan ang dalawang pulis. Isang tindero ang desperadong naghahanap ng mapagbebentahan ng kanyang mga peking kutsilyo pagdating niya sa apartment ni Tatsu. Puwersahan siyang pumasok nang sagutin ni Tatsu ang pinto. Hawak ni Tatsu ang isang kutsilyo na tila natatakpan ng sa tingin niya ay dugo, at ang nakakatakot na hitsura ni Tatsu ay nakakatakot din sa kanya. Gayunpaman, bilang isang profesional, patuloy niyang itinatanghal ang kanyang produkto kay Tatsu. Si Tatsu, na nahihintriga, ay nagpasya na subukan ang kutsilyo upang matukoy kung ito ay isang peking produkto. Ginagamit niya ang kutsilyo para maghanda ng hamburger steak at ihain ito sa tindero. Sa sorpresa ng tindero, sarap na sarap siya sa steak kaya naalala nito ang kanyang bayan. Kaya, ganap niyang nakakalimutan ang orihinal na layunin ng kanyang pagbisita, na magbenta ng mga subpar na kutsilyo sa mga hindi inaasahang customer. Isang binata na nagngangalang Masa ang sapilitang pinalayas sa isang tindahan. Isa siya sa mga dating kasamahan ni Tatsu noong mga gangster days nila. Mula nang mawala si Tatsu, nagbuwag ang gang, at natagpuan ni Masa ang kanyang sarili sa isang dead end, naghahanap ng teritoryo ng isang karibal na grupo at anumang palatandaan ni Tatsu. Sa kabutihang palad, nakita niya si Tatsu na bumibili ng mga gulay sa palengke. Nilapitan siya ni Masa at nagsimulang ibahagi ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Hinihimok si Tatsu na bumalik sa dati niyang katayuan bilang Immortal Dragon. Gayunpaman, si Tatsu, sa kanyang kakaibang hitsura, nagsindi ng sigarilyo at hiniling kay Masa na sundan siya. Sa gulat ni Masa, inakay siya nito sa isang cooking class. Matapos ihanda ang recipe para sa araw na ito, pinalakpakan ng mga babae sa klase ang galing ni Tatsu sa pagluluto. Hindi mapigilan ni Masa na pag-alitan siya dahil sa pag-iwan niya sa kanyang buhay gangster para sa buhay na ito. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Tatsu na hindi na siya isang gangster. Ngayon, priority niya ang pagprotekta sa kanyang pamilya, at hindi niya yun makakamit sa pamamagitan ng karahasan. Natawa si Masa sa pahayag ni Tatsu at kinatok ang plato ng pagkain mula sa kanyang kamay. Bilang tugon, mabilis na sinampal ni Tatsu si Masa para sa kanyang kabastusan at inutusan siyang linisin ang kalat na kanyang ginawa. Isang araw, habang nakasakay sa kanyang bisikleta, si Tatsu ay kailangang lumihis upang maiwasang matamaan ang isang pusa at nauwi sa pagbangga sa isang kotse. Ang kotse ay pag-aari ng isang gangster na miyembro ng Kunami Gang, isa sa kanyang mga kaaway. Ipinagpalagay kagad ni Kunami na sinadya ni Tatsu na patayin siya, at hinabol niya at ng kanyang driver si Tatsu. Ang paghabol ay humantong sa kanila sa isang tindahan ng damit, kung saan sa tingin nila ay na-corner nila si Tatsu. Gayunpaman, ang tindahan ay nagkakaroon ng promosyon sa pagbibenta, at ang mga customer ay nag-aagawan upang makuha ang kanilang mga kamay sa mga may diskwentong item. Inutusan ni Tatsu si Kunami at ang kanyang driver na sumali sa scuffle. Sa huli, nakakakuha lang sila ng t-shirt, isang pares ng medyas at guantes. Pinagalitan sila ni Tatsu dahil nawalan siya ng benta at ipinaalala sa kanila na isa na siyang house husband. Si Kunami, hindi makapaniwala sa bagong pamumuhay ni Tatsu, ay bumunot ng baril at itinutok ito kay Tatsu, na sinasabi sa kanya na huminto sa pagpapanggap. Gayunpaman, si Tatsu, na may ilang matuli na galaw, ay nagawang makipagbuno kay Kunami sa lupa at inilagay ang mga guantes sa kanya. Sinabi niya kay Kunami na panatilihin ang mga guantes, na binibigyang diin na malamig sa labas. Ang simpleng pagkilos na ito ay nag-trigger ng isang baha ng mga alaala para kay Kunami, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata nang ang kanyang ina ay kailangang mag-ipon ng pera upang bilhan siya ng guantes. Dahil sa labis na emosyon, napaluha si Kunami doon sa mismong lugar at nagpas siyang itago ang mga guantes.
Nagpa siya si Tatsu na dumaan sa isang tindahan upang bilhan ang kanyang asawang si Miko, ang kanyang paboritong serye ng anime. Gayunpaman, sa kanyang nakakatakot na hitsura at isang maleta sa pagkila, tila siya ay nakikibahagi sa isang uri ng underground na transaksyon. Kalaunan ng gabing iyon, umuwi si Miko mula sa trabaho. Nakasalubong lamang si Tatsu na masusing sinusuri ang kanyang katawan na parang isang kriminal bago siya pinayagang pumasok sa bahay. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang bahay na puno ng mga decoration. Inayos ni Tatsu ang buong setup para ipagdiwang ang kanyang kaarawan, ngunit mayroon itong natatanging ambience ng isang Yakuza-style na pagdiriwang. Kahit na kinakanta niya ang birthday song, nananatiling banta ang ekspresyon ng mukha niya, na lumilikha ng nakakatakot na kapaligiran. Pagkatapos ay binigyan ni Tatsu si Miko ng isang regalo, na lumabas na ang serye ng anime na binili niya kanina. Nagpapasalamat sa kilos, pinasalamatan siya ni Miko ngunit ipinahayag na pagmamayari na niya ang partikular na seryeng iyon. Nakaramdam ng matinding pagkadismaya si Tatsu sa kanyang sarili at gustong putulin ang kanyang pinky finger bilang kilos ng pagsisisi. Sa kanyang gulat at hindi paniniwala, si Miko ay tumugon sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya, na nagpapadala kay Tatsu na lumilipad sa isang salamin na bintana tulad ng isang ibon. Kinabukasan, nakatanggap si Tatsu ng tawag sa telepono mula kay Miko, na nagpaalam sa kanya na darating ang landlady. Upang matiyak na malinis ang lahat, inilalabas niya ang automatikong vacuum cleaner upang gumawa ng ilang trabaho. Sinusubaybayan niya ang makina at humanga siya na malinis nitong maayos ang sahig. Matapos mapagtanto na ang makina ay kagalang-galang, ipinagkatiwala niya ang lugar dito para sa pag-vacuum ngunit pinagalitan ng makina nang napagtanto niyang hindi ito makakarating sa mga kanto. Sinimulan niyang linisin ang mga sulok at ang natitirang mga lugar dahil gusto niyang laging maging spick and span ang lahat ng dako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siniksip ng makina ang buntot ng kanyang pusa, dahilan para tumalon ito sa takot, at dahil dito, nahawakan ng pusa ang wine rack, dahilan upang mahulog ito ng may bote na tumama sa mukha ni Tatsu. Nang bumisita ang landlady, sumisigaw siya nang makita ang damit at sahig ni Tatsu na may mancha ng pula. Hindi rin tinutulungan ni Tatsu ang sitwasyon dahil kumikilos siya na parang inatake siya. Kiniling ng isang kapitbahay kay Tatsu na bantayan ang kanyang anak, na ang pangalan ay Raita, dahil siya ay may dadaluhang ulo. Nang makita ni Raita ang mabangis na mukha ni Tatsu, hindi nang ahas si Raita na magsalita at umupo sa isang sulok. Para mabawasan ang kanyang takot, nagdala si Tatsu ng isang plato ng cookies na ginawa niya mismo para subukan ni Raita. Tinatangkilik ni Raita ang cookies, at si Tatsu ay nakahinga ng maluwag na gusto niya ang mga ito. Hindi na natatakot sa kanya ang bata, kaya niyaya niya si Raita na makipaglaro sa kanya. Nasa sabik si Raita, na iniisip na ito ay mga video game, ngunit ito pala ay tungkol sa dice, pagsusugal, at mahjong. Nainas si Raita at bumalik sa sulok. Biglang napansin ni Raita ang isang figure ng manika mula sa isang sikat na anime at sinimulan itong laruin. Sa kasamaang palad, ang mga bagay-bagay ay umikot muli habang siya ay natatapakan ng sarili niyang paa, na nabali ang manika. Tinitiyak ni Tatsu na hindi muna masasaktan si Raita at pagkatapos ay nag-iisip kung ano ang gagawin sa manika, na pag-aari ng kanyang asawa, kaya nagpatuloy siya upang ilibing ang manika. Sa sandaling matapos niya itong ilibing, dumating ang kanyang asawa mula sa trabaho, at mabilis siyang lumuhad para humingi ng tawad at humingi ng kapatawaran. Nagtatapos siya sa pagbibigay ng pandikit upang ayusin ito. Pauwi na si Tatsu mula sa palengke nang madatna niya si Masa na napapalibutan ng ilang miyembro ng isa pang gang. Si Masa, na hinalingan nang makita si Tatsu, ay sumugod sa kanya at nakiusap para sa kanyang tulong sa nalalapit na laban. Gayunpaman, sinampal ni Tatsu si Masa at sinabihan siyang hawakan ang sitwasyon sa kanyang sarili dahil sinimulan niya ang paghaharap. Di nagtagal, kinilala ng ibang miyembro ng gang si Tatsu bilang ang kasumpa-sumpa na Immortal Dragon, at ang kanilang takot ay nagtulak sa kanila ng matras. Gayunpaman, ang kanilang amo, na nagalit sa mga panuya ni Masa, ay lumingon at hinampal si Tatsu sa ulo ng isang piraso ng kahoy. Sa kabila ng pagdurugo mula sa ulo, si Tatsu ay nananatiling hindi nababahala at pinananatili ang kanyang nakakatakot, kahangahangang kilos. Ang boss ng gang, na ngayon ay natatakot, ay nagtangkang saksakin si Tatsu, ngunit mabilis na hinaranggan ni Tatsu ang pag-atake gamit ang isang libro. Dahil sa takot, nagpa siya ang amo na umatras. Pinagmasdan ni Masa ang kalmado at pagtitipo ni Tatsu sa panahon ng engkwentro. Ito ang nagpaisip sa kanya kung ang pagiging isang house husband at ang pagiging Immortal Dragon ay maaaring hihingi ng mga katulad na katangian at pamamaraan. Mapagpakumbaba niyang iniyuko ang kanyang ulo at hiniling na maging alagad ni Tatsu, sabik na matuto mula sa kanya. Nang maglaon ng gabing iyon, ang dalawa sa kanila ay nagtatapos sa paggawa ng magandang upuang kahoy na magkasama. Napagtanto ni Tatsu na nagsisimula na siyang makaipon ng dagdag na timbang, kaya nagpa siya siyang kumuha ng hula upang bilang ehersisyo sa bahay. Gayunpaman, ang aktibidad na ito ay nakakagambala kay Miko, at pinagalitan siya nito at pinakilala siya sa isang fitness gym. Sa gym, nakasalubong niya ang ilang kapitbahay na hindi inaasahan na naroon siya.
Lahat sila ay dumalo sa dance exercise class, at habang si Tatsu ay nakakasabay sa mga galaw, ang kanyang walang hanggang ngiti ay nagpapabagal sa iba, na binibigyang kahulugan nito bilang isang banta. Kinikayat ng mga kapitbahay, nagpasya din si Tatsu na subukan ang klase sa yoga. Sa sorpresa ng lahat, walang kamali-mali niyang ginagawa ang lahat ng yoga poses at itinalaga pa ang bawat pose ng isang pangalan na nauugnay sa kanyang mga nakaraang karanasan sa mundo ng mga gangster. Nang matapos ang sesyon ng yoga, pinuri ni Tatsu ang klase, na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan sa pagkakaroon ng pawis. Gayunpaman, nang magpapalit na siya ng damit, hindi sinasadyang pumasok siya sa silid ng pagpapalit ng mga babae. Sa takot sa sarili niyang pagkakamali, inarusahan niya ang sarili sa pamamagitan ng paguntog ng ulo sa lupa. Hiniling pa niya sa mga babae na itapon siya sa isang bundok para sa higit pang parusa sa sarili. Ito ay maliwanag na nakakalito sa mga kababaihan. Si Tatsu at ang kanyang asawa ay namimili sa lokal na shopping center. Nang humingi si Tatsu sa isang empleyado ng ilang puting pulbos na bagay, ang empleyado ay halatang natatakot. Gayunpaman, nilinaw ni Miko na ang ibig niyang sabihin ay harina. Habang nagpapatuloy sila sa pamimili, nagsimulang tumuto si Tatsu sa ilan sa mga pagpipilian ni Miko, na humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila. Ang kanilang hindi pagkakasundo ay nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan, na, nang makita ang nakakatakot na itsura ni Tatsu, ay iniisip na ang isang yakuza ay nanliligalig sa isang inosenteng tao. Napagtanto ni Miko na maaaring ang itsura ni Tatsu ang nagdudulot ng mga titi, kaya iminungkahi niya na subukan niya ang iba't ibang damit. Gayunpaman, kahit anong suotin niya ay tila lalong tumitindi ang itsura ng kanyang gangster. Si Tatsu, kinuha ang payo ni Miko, nagpasya na baguhin ang kanyang kasuotan. Si Miko ay nalulugod sa kanyang pagpili ng isang pink na apron kasama ang kanyang paboritong karakter. Kinihiling pa niya sa kanya na mag-pose habang suot ito. Ang pagkakita kay Tatsu sa kanyang pink na apron ay nag-iwan sa mga dumadaan sa pagkabigla, ngunit tila sambahin ni Miko ang bagong itsura. Sa isang shopping trip, tinuturuan ni Tatsu si Masa kung paano magplano ng paglalakbay sa palengke. Gayunpaman, huminto si Masa upang bumili ng merienda mula sa isang food stand. Ang taong nagpapatakbo ng food stand ay si Torajiro, kilala rin bilang Stillfist Tiger. Si Torajiro ay ang mahigpit na karibal ni Tatsu mula sa kanyang Yakuza days. Si Torajiro ay may sama ng loob kay Tatsu dahil si Tatsu ang may pananagutan sa pagbagsak ng kanyang gang habang si Torajiro ay nasa bilangguan. Sa isang sandali ng matinding tunggalian, sumang-ayon si Tatsu sa isang showdown kay Torajiro. Gayunpaman, ang maalamat na showdown ay hindi isang pisikal na laban kundi isang kompetisyon sa pagluluto upang subukan ang kanilang mga kasanayan sa pagluluto. Habang naghaharap ang dalawang dating gangster sa kusina, naghahanda sila ng masasarap na pagkain at pagkatapos ay kinukunan nila ang mga perpektong larawan para ipakita ang kanilang mga likha sa Instagram. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas si Tatsu bilang panalo, na may isang like sa kanyang larawan, habang ang ulam ni Torajiro ay walang natatanggap na like. Makalipas ang ilang araw, namili ng kotse si Tatsu kasama ang kanyang asawa. Gustong-gusto ni Miko ang bawat kotse na ipinapakita sa kanila, ngunit palaging pinipintasan ng kanyang asawa ang mga kotse, sinasabing hindi sila magaling sa pamimili o gas guzzler. Ang nagustuhan niya ay isang pick-up na nakakatugon sa lahat ng kanilang pangangailangan ng hindi umuubos ng gas at madali para sa mga shopping trip. Gayunpaman, para sa mga kababaihan, ang itsura ay napakahalaga, kaya hindi gusto ni Miko ang kotse na ito. Sa huli, pipili ang sales lady ng kotse na kapansin-pansin at may malaking ball. Pareho nilang gusto, ngunit nang hilingin na dalhin ito para sa isang test drive, sinimulan ni Tatsu ang pag-inspection sa kotse, naghahanap ng anumang potensyal na spy tech. Sa sandaling simulan nila ang test drive, pinaalalahanan siya ni Miko na bigyang pansin at maging handa sa lahat ng sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling makita niya ang security guard, sa tingin niya ang gwardya ay isang assassin na sinusubukang patayin siya. Habang nagmamaneho palayo para iwasan ang umano'y assassin guard, nakita niya ang isang matandang lalaki na dumaan, at iniisip niya na ang matanda ay isang assassin na nagpuntirya ng missile sa sasakyan. Sa huli, napagtanto niyang hindi totoo ang mga senaryo at tinalikuran niya ang ideya ng pagbili ng kotse. Isang araw, dumaan si Tatsu sa bahay ni Masa para bumisita. Hindi nasisiyahan si Tatsu sa tambak ng labada sa bahay. Malamang na hindi nalaban ng isang buwan. Itatapon na silang lahat ni Masa sa washing machine nang sampilan siya ni Tatsu, na sinasabing mali ang ginagawa niya. Pagkatapos ay sinimula ni Tatsu na ihiwalay ang mga damit sa washing machine at ginamit ang kanyang mga kamay upang kiskisan ng matigas na mantsa sa iba pang mga damit, habang si Masa ay nagtatala. Tinapos nila ang paglalaba at isinasabit ang mga ito upang matuyo, ngunit tinatangay ng hangin ang isa, at kailangan itong kunin ni Masa. Ilang buwan na ang nakalipas, sinabihan ni Miko si Tatsu na tanggalin ang mga gadget sa bahay na binili niya ngunit hindi ginagamit. Kaya ngayon, si Tatsu ay nasa isang flea market, sinusubukang ibenta ang mga gadget, ngunit hindi na siya nakakabenta ng anuman mula noon.
Dumating ang ilang gangster, hinihiling na bayaran ng mga mangangalakal ang kanilang mga dapat bayaran para sa paggamit ng lugar bilang pamilihan. Gayunpaman, nang makita ng pinuno ng mga thug si Tatso, nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay hinakay sila ni Tatso upang ayusin ang usapin. Nag-aalok si Tatso sa kanya ng ilang mga gadget, ngunit ang naiisip lang ng thug leader na ito ay ang ibig sabihin ni Tatso ay gagamitin niya ang mga gadget para pahirapan siya. Sa huli, umigay ang kanyang mga paa, at siya ay nahimitay habang si Tatso ay iniwan lamang ang mga gadget sa kanya bago umalis. Isang araw, habang nagdidilig siya ng mga halaman, binabantayan siya ng dalawang pulis, sa pag-aakalang nagtatanim siya ng mga ilegal na halaman. Maya-maya, nakita nila siyang may dalang makulimlim na briefcase at lumabas ng bahay. Agad naman siyang sinundan ng mga pulis. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila siyang maingat na nagbibigay ng isang maliit na bag kay Masa. Upang makakuha ng karagdagang ebidensya, sinundan nila ang dalawa sa isang eskinita at nakita silang pumasok sa isang maliit na tindahan na may saradong karatula. Agad na pumasok sa tindahan ang isa sa mga pulis na may balak na hulihin sila. Gayunpaman, lumalabas na ipinagdiriwang lamang nila ang kaarawan ng chairlady. Ang maliit na bag na yun, na inakala nilang naglalaman ng mga ipinagbabawal na kalakal, ay naglalaman talaga ng ilang dahon ng basil. Ang maleta na inakala nilang may laman na pera, ay naglalaman lamang pala ng isang mabangong florera na sinadya bilang regalo sa kaarawan para sa chairlady. Ang pinuno ng thug, na nanginginig ang mga paa nang makita si Tatso, ay galit pa rin sa buong sitwasyon. Kaya, sinanay niya ang kanyang mga binti at nag-take ng supplement para lumakas at hindi na manginig pa. Ngunit nang siya ay lumabas upang maghiganti, agad niyang nakita si Tatso mula sa malayo, ang kanyang mga binti ay nagbuckle, at siya ay nahulog sa lupa. Si Tatso ay napaka-aktibo kamakailan, sama-sama sa mga may bahay upang maglaro ng volleyball. Sa araw na ito, ang koponan ng mga may bahay ay nakatakdang maglaro laban sa isa pang koponan, ngunit hindi nila inaasahan na naroroon ang koponan ng oso. Mga gangster talaga sila, nagsimula ang laban, at sinubukan ni Tatso, sa tulong ng lahat, na lampasan ang kabilang koponan, ngunit ang koponan ng oso ay nananatili din sa kanilang pwesto, na ginawang pantay na magkatugma ang dalawang koponan. Sa huli, ang bear team ay nagwagi. Lumuhod si Tatso at inilagay ang lahat ng sisi sa kanyang pagkatalo, ngunit ang pinuno ng pangkat ng bear ay umabot upang tulungan siyang tumayo, na kinikilala na ito ay naging isang mahusay na laro. Sa huli, binabati ng dalawang team ang isa't isa at sabay na kumuha ng souvenir photos. Pauwi na si Miko mula sa trabaho nang makita niya ang kanyang asawa na nakikipag-usap sa nagbebenta ng karne. Maya-maya, naglakad silang dalawa pauwi, ngunit bago yon, nagtanong si Tatso kung maaari silang tumigil sa ibang mga tindahan. Hindi mo ari ni Miko ang sitwasyon dahil tila nag-uusap sa code si Tatso at ang mga nagtitinda. Matapos makumpleto ang misyon, pagkatapos ay ibinunyag niya na siya ay nangongolekta ng mga selyo para sa isang lucky draw. Bilang kapalit, sinundan niya siya sa lottery booth. Gusto ni Miko ang unang premyo na isang bakasyon sa Hawaii, at gusto rin niya ang pangalawang premyo, isang TV. Gayunpaman, target ni Tatso ang ikatlong premyo, isang vacuum cleaner. Dahil ang araw na ito ang huling araw at ang kanyang ikasampung pagsubok, umaasa si Tatso na makukuha niya ito sa pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos mag-ikot, nakuha niya ang ikalimang premyo, isang cute na stuffed toy na gusto ni Miko. Bagamat natalo siya sa lottery boss, idineklara niyang nanalo siya dahil nagawa niyang mapangiti ang asawa. Habang naririnig niya ang mga cheesy na salitang yun, sinuntok niya ito dahil sa pagpapahiya niya sa kalye. Biglang ibinalita ng mga magulang ni Miko na dadaan sila sa bahay para bumisita. Ang biglaan ay medyo nagpapaalala sa kanya, ngunit tiniyak ni Tatso na huwag mag-alala, dahil siya ang bahala sa lahat. Pagdating ng kanyang mga magulang, may dala itong tsaa at mga cake na ginawa niya mismo upang aliwin sila. Ang kanyang biyenan ay hindi inaasahang magkakasundo sa kanya dahil sa kanyang husay sa bahay. Kiniling pa niya sa kanya na turuan siya ng ilang mga recipe sa pagluluto. Ang biyenan ni Tatso ay isang introvert. Gusto man niyang makisali sa mga kwento ng lahat, hindi niya alam kung paano magsisimula ng usapan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya ng paksang pag-uusapan, ngunit tila hindi maintindihan ni Tatso kung ano talaga ang ibig sabihin ng kanyang biyenan. Sa huli, niyaya niya si Tatso na makipaglaro sa kanya dahil umaasa siya na kung nagkaroon siya ng anak na lalaki, nakipaglaro ito sa kanya. Nagtungo sila sa parke upang maglaro ng bola, kasama ang biyenan na umaasa na mabuo ang kanyang relasyon kay Tatso. Hindi maintindihan ni Tatso kung paano maglaro ng catchball. Sa halip na ihagis pabalik ang bola, tumakbo siya sa kanyang biyenan upang ibalik ang bola tulad ng gagawin ng aso sa kanyang amo kapag sinabihang kunin ito. Sumuko ang biyenan, at nang magtanong si Tatso, ipinaliwanag ng biyenan kung paano nilalaro ang catch. Gayunpaman, sa unang pagbato, siya ay tinapon sa puno sa lakas ng paghagis ni Tatso, na nag-iwan sa kanya na humanga. Kakauwi lang ni Miko mula sa trabaho para hanapin si Tatso, nakaupo sa gitna ng magulong eksena. Narinig niyang sinabi niya na may ligaw na bala mula sa likuran, ngunit lumalabas na wala talagang bala.
Ito ay isang roach. Nakakuha si Tatsu ng spray ng insekto, ngunit sa kasamaang palad, walang laman ang lata. Buhay pa rin ang roach at lumipad sa himpapawid. Si Miko ay hindi maaaring tumayo ng walang ginagawa, lalo na kapag ang roach ay dumapo sa kanyang minamahal na police doll figure. Tinangka ni Tatsu na hagkan ang roach, ngunit hindi inaasahang dumapo ito sa kanyang dibdib. Si Tatsu, na nagpapakita ng hindi natigilan na determinasyon, ay humiling kay Miko na gawin ang anumang kinakailangan upang maalis ang insekto. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at kumuha ng pahayagan, handang hampasin ang roach ng buong lakas. Siya ay kumuha ng isang mahusay na indayo, ngunit siya ay ganap na namingis ang roach at sa halip ay tinamaan si Tatsu sa mukha. Sa kabila nito, nananatiling determinado si Tatsu. Nagpasya siyang magsunog ng insenso upang maitaboy ang roach dahil ang mga insektong ito ay kilala na hindi gusto ang amoy ng mga mabangong langis. Dumating na ang Pasko. Si Tatsu ay nagsusuot ng Santa Claus apron upang ibahin ang sarili sa pagiging Santa Claus upang makapaghatid ng mga regalo sa Christmas party ng mga bata sa kanyang kalye. Pagdating niya, hindi naniniwala ang mga bata na siya si Santa Claus, ngunit hiniling niya sa kanila na tawagin siyang Immortal Claus at tinanong kung naging mabuti ba sila o makulit. Sa huli, sa halip ng mga regalo, bibigyan niya sila ng kamanghamanghang pagkain na kinagigiliwan ng mga bata. Nang gabi na, siya ay nagpaalam sa mga bata at bumalik sa kanyang pamimili na bisikleta. Nagpasya si Tatsu na mag-apply para sa isang part-time na trabaho sa isang coffee shop. Sa kanyang unang araw, ang coffee shop ay tumatanggap ng dalawang hindi pangkaraniwang mga customer, dalawang gangster, isang mas matanda at isang mas bata. Nais ng nakatatandang gangster na magbigay ng karunungan sa kanyang junior. Gayunpaman, nang makita nila si Tatsu na naghahay ng tubig, pareho silang nabigla sa kung gaano siya kamukhang isang tunay na gangster. Mas nagiging kawili-wili ang mga bagay nang naghanda si Tatsu ng latte na kape para sa kanila, kumpleto sa kaibig-ibig na kitty art. Nakapagtataka, pinahahalagahan ng nakababatang gangster ang cute na hawakan, ngunit pinagalitan siya ng kanyang amo, iginiit na kailangan niyang mapanatili ang isang matigas na imahe. Pagdating sa pag-order ng pagkain, ang junior gangster ay humihingi ng omelette rice, at si Tatsu ay naghahay nito ng may kakaibang twist, nagsusulat siya ng gangster gamit ang sauce sa ulam. Nang maglaon, nag-order ang boss para sa isang espesyal na dessert na strawberry, na nagpapakita na siya rin ay mahilig sa mga cute at nakakatuwang treat. Sabik na itinaas ng amo ang kanyang kamay ng inihain ng dessert, at silang dalawa ay lubusang nasiyahan sa kanilang mga pagkain, na iniwan ng coffee shop na nasisiyahan at masaya. Dahil sa kanyang part-time na gig, si Tatsu ay nakakuha ng sapat na pera para makabili ng mga regalo para sa kanyang asawa. Sa tuwing umuwi si Miko mula sa trabaho, pagod na pagod siya. Ngayon, si Tatsu ay gumagawa ng isang kapistahan ng mga pagkain na kapagpapalakas ng enerhiya upang mapangalagaan ang kanyang asawa. Pagkatapos kumain, naghahanda din siya ng citric acid at lemon juice para gumawa ng lemonade para sa kanya, dahil nakakatanggal ito ng pagod. Tinutulungan pa niya ang kanyang asawa sa masahe para maging komportable ito hanggat maaari. Gayunpaman, ang sobrang pag-aalaga ay hindi siya komportable, bagaman hindi na siya na-stress. Nagpasya siyang itapon ng lahat at maligo, na siyang pinaka-nakakapreskong opsyon. Samantala, tinitreat ni Tatsu ang kanyang sarili sa parehong masahe at ilang lemonade. Isang beses, nang pumunta siya sa supermarket, nakatagpo niya si Hibari Tori, na mula rin sa isang karibal na gang. Nakilala niya ang maalamat na immortal na dragon mula sa nakaraan, ngunit ang makita ang dalawang sikat na figure mula sa mundo ng gangster na nakasuot na ngayon ng mga apron ay nagiging awkward sa enkwentro. Dahil nabuwag na ang gang ng Tori, nagpasya si Hibari at ilang lalaki mula sa angka na magtrabaho sa isang supermarket upang mabuhay. Ngunit dahil nabuhay siya bilang isang mayaman sa buong buhay niya, bihira siyang mapisali sa mga simpleng bagay sa pang-araw-araw na buhay. Ang kakulangan ng karanasan na ito ay humahantong sa kanya sa pakikibaka sa gawain ng pag-label at pagsasalanza ng mga isda. Mali ang ginagawa niya. Nagtapos si Tatsu sa muling pagsasaayos ng mga lata at pagwawasto sa kanyang pagkakamali. Habang nag-checkout, hindi sinasadyang nasingil niya si Tatsu ng 2 beses para sa isang item. Nang humingi siya ng pagwawasto, gusto siyang harapin ng kanyang mga kasama, ngunit nakilala niya ang kanyang pagkakamali, humihingi ng paumanhin, at agad na ibinabalik ang labis na nasingil na halaga sa kanyang bill. Pumunta si Masa sa bahay ni Tatsu na may balak na magplano ng sorpresang pagdiriwang ng kaarawan para kay Tatsu. Pagbukas ng pinto ay si Miko ang bumati sa kanya at nagpakilala. Ipinaliwanag ni Masa ang kanyang plano sa kaarawan para kay Tatsu, at isiniwalat ni Miko na pinaplano niya ang parehong bagay bago siya dumating. Nagpasya silang magsanib puwersa at maghanda para sa kaarawan ni Tatsu ng magkasama. Nagsisimula si Miko sa pamamagitan ng pagputol ng mga sangkap para sa cake, ngunit parang gusto niyang tadyarin ang buong cutting board. Para sa cake, nagbuhos siya ng napakaraming harina kaya natapon ito, at nasusunog pa nga nila ang ilan sa pagkain. Sa huli, ang kanilang mga pagsisikap ay nagbubunga ng kaguluhan, at sila ay sumusuko sa kanilang paghahanda. Sa pagbabalik ni Tatsu, nagulat siya nang makitang magulo ang bahay.
Nagsisimula siyang gawin ang lahat sa kanyang sarili, mula sa paglilinis hanggang sa pagdekorasyon at maging sa paggawa ng sarili niyang birthday cake. Si Tatsu ay nag-aayos at kumanta ng sarili niyang rendition ng Happy Birthday song, na medyo madilim ang tono, gaya ng dati niyang estilo. Pagkatapos ay ipinakita ni Miko at Masa ang kanilang mga regalo kay Tatsu. Binigyan siya ni Miko ng kwintas, at binigyan siya ni Masa ng salamin. Sinusubukan ni Tatsu ang parehong mga aksesori ng sabay-sabay, at pareho silang sumang-ayon na ang mga accessories ay ganap na nababagay sa kanya. Ang dating amo ni Tatsu ay binayaran siya ng hindi inaasahang pagbisita. Mula nang umalis sa gang, hindi na nag-cruise ang landas ni Tatsu sa kanyang dating amo. Silang dalawa ay pumunta para sa isang pag-uusap matapos masusing alisin ni Tatsu ang ilang buhok ng aso sa damit ng kanyang amo. Sa kanilang pakikipag-chat, ginulat ni Tatsu ang boss sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang cute na sweater para sa aso ng amo. Natutuwa ang amo sa itsura ng damit sa kanyang alagang hayop at hindi niya mapigilan ang pagkuha ng litrato kasama ang kanyang minamahal na aso. Pag-uusapan pa lang ng amo ang dahilan ng kanyang pagdalaw, may mga kapitbahay na lumapit. Itinuro ng isa sa mga babae sa mga kapitbahay na tila kulang sa timbang ang aso ng amo. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Tatsu at naghanda ng masustansyang pagkain para sa aso doon sa mismong lugar. Ang aso ay sabik na lumalamon ng pagkain, na lubos na nasiyahan sa lahat. Sa huli, umalis ang boss nang hindi naghahatid ng mensahe na gustong i-recruit ng mas mataas na tao si Tatsu pabalik sa gang. Sa halip, pagkatapos na masaksihan ng bagong buhay at kasiyahan ni Tatsu, sinabi lang niya na si Tatsu ang eksaktong kung saan siya nakatalaga. Isang umaga, habang namimili si Tatsu, si Miko ay nagmamadaling lumapit sa kanya sa estado ng pagkataranta, at agad siyang hinila palayo upang makita ang isang bagay. Napagtanto niyang gusto niyang masaksihan niya ang isang live-action na cosplay event ng paborito niyang anime na nangyayari sa mall. Ang mga cosplayer ay gumaganap ng isang fighting scene. Inanunsyo ng MC na kailangan nila ng voluntaryong bata para sumama sa mga bayani sa entablado para lumaban. Sa huli, ginagantimpalaan nila ang bata ng larawan kasama ang mga idolo. Hindi makasali si Miko dahil nasa hustong gulang na siya. Gayunpaman, alam kung gaano ito gusto ng kanyang asawa, itinaas ni Tatsu ang kanyang kamay, at sa kanyang pagtataka, siya ang napili. Malamang na pinili siya ng MC dahil sa kanyang nakakatakot na itsura. Habang umaakyat si Tatsu sa entablado, inaasahan ng madla kung paano niya tutulungan ang mga bayani. Gayunpaman, sa halip na mapisali sa labanan, nagtatanong siya tungkol sa kung sino ang nagpasimula ng labanan at mahinahong nagsasalita tungkol sa kung paano hindi malulutas ng karahasan ng anumang mga problema. Sa pagkamangha ng lahat, inilabas niya ang isang tela sa entablado na may mga tasa ng tsaa na maayos na nakaayos sa kamabilis na naghanda.